Adik kaayon ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Okay, mga kasambahay, magandang hapon sa lahat na ating mga manonood dito po sa Serbisyo Publiko. Dito tayo ngayon sa first segment ng ating programa, Tinig ng Marino, at maganda yung pag-uusapan namin. It's about voluntary arbitration. Sa ngalan po ni Engineer Nelson Ramirez, makakasama natin. Si Engineer kasi mukhang nagpapahinga ng konti after ng magtagumpay na Tinig ng Marino, what do you call that? Tinig ng Marino Awards last week. Medyo napagod pero ngayon po ay hindi natin kasama. Pero in the absence of Engineer Nelson Ramirez, mayroon tayo dito. Palagi ang suki namin ito, mga kasambahay, dito sa Tinig ng Marino. Unahin ko na po si Captain Rodolfo Aspiliaga. Siya po ang President, Master and Mates Association of the Philippines. Welcome to the show again, Suki. Captain Aspiliaga, good afternoon. Yeah, thank you very much, Ann, at magandang hapon sa inyo. At sa ating mga guests dito, si Captain Casareo at si Attorney Alan. At ito naman po tayo. Very interesting po ang ating topic ngayon at ito ay para sa kabutihan ng ating lahat ng mga marino. Lalong-lalo na po yung mga nai-involve sa mga hidwaan o yung mayroon pong mga reklamo. Okay. We have also here, suki din namin ito, Captain Ray Casareo, ang President po ng Cargo Safeway. Welcome to the show again, Captain Casareo, sir. Magandang hapon po ulit sa iyo, Ann, sa mga tagapakinig ng programa na ito. Okay. Thank you. Of course, would like to congratulate him. Awardee siya, di ba, Captain Aspiliaga? Thank you very much. At tayo po ay pinalad na magawaran ng outstanding seafarers ng Tinig ng Marino sa kanila pong nakaraang anibersaryo na ginanap po nung nakaraang Biyernes. Sa Philippine Coast Guard. Opo, sa And Philippine. hindi rin po pwede na hindi natin i-congratulate si Captain Casareo. Isa rin siya sa mga awardee. Opo. Yan. Congratulations po sa inyong dalawa. And we will introduce, mayroon tayong bagong kasama dito, Attorney Alan Montaño, Accredited Voluntary Arbitrator, National Conciliation and Mediation Board, or NCMB. Sir, welcome to the show. Maraming salamat sa pagkakataon, maraming salamat sa invitation. I'm very glad na maging bahagi ng programa na ito upang makapagpaliwanag sa ating mga marino, particularly on what is this voluntary arbitration all about. So, let's go direct to the point now, Captain Aspiliaga and Captain Casareo, para makarami tayo. Ano ba ang voluntary arbitration? Ano yung kaibahan nito sa kasong isinasampa sa National Labor Relations Commission? Cap, may I have the floor? You have the floor. Ayan, sige. Maraming salamat. Ang malaking pagkakaiba ng voluntary arbitration sa compulsory arbitration na alam natin is that dito sa voluntary arbitration, yung magre-resolba ng dispute o ng reklamo is not a government official, but it is a private citizen accredited by the National Conciliation and Mediation Board, mutually chosen by the parties. Ibig sabihin, ang yung arbitrator na tinatawag o yung voluntary arbitrator ay pinipili ng mga partidos na siyang mag-resolve ng labor dispute. So that voluntary arbitrator may be sole o nag-iisa or panel. Usually, at sa ngayon, ang kalakaran sa ngayon, dito sa atin sa NCMB ay binubuo siya ng tatlong membro ng panel. Isa, nominated ng complainant, ang isa, nominated ng management o ng employer, at yung isa, the supposedly neutral one is appointed by the director of the National Conciliation and Mediation Board. Yung tatlo na yun ang magre-resolba ng dispute ng claimant at ng respondents. Okay. I'd like to ask Captain Aspiliaga here and Captain Casareo, may idadagdag ba kayo dun sa sinabi ni Attorney Alan? Go ahead, please. Okay. Lingid sa iyong kalaman, ako isa ring accredited voluntary arbitrator. So dalawa na kayo? Kasi ang alam mo, ginawa ng NCMB ay it was 10 years ago nung nag-organize sila or nag-train sila ng mga tao sa maritime. Kaya nga po,
kami itinatawag na Maritime Voluntary Arbitrator. Kasama po rin namin yung mga kagaya ni Attorney Alan Montaño na sumama sila bilang Maritime Voluntary Arbitrator. So, yung mga pangalan po namin na accredited Maritime Voluntary Arbitrator ay kasama po sa listahan na pwedeng pagpilian ng mga mai-involve sa dispute regarding maritime-related cases. Ayun. So, dalawa na kayo. How about you, Captain Casareo, sir? Sa panig po ako ng management at sa katunayan, pinili kong voluntary arbitrator si Captain Aspiliaga tungkol sa kaso ng Marino dahil bilang isang Marino, kapitan, mas alam namin na mas nakakaintindi siya. Mas naunawaan niya ang kasong ito. Okay. So, on the part of kayo ang pinili? Opo. Okay. So, kami naman po sa voluntary arbitration ay tinitignan namin ang merito ng kaso. At yung pagiging, yung kaalaman ko po sa technical ng isang Marino, ayun po ang isang makakatulong. Actually, doon sa panel namin ay yung nag-represent sa ating complainant ay isa pong non-maritime pero matagal pong abogado yon. At ang chairman nga po namin ay yung appointed ng NCMB. At kasalukuyan po namin binabalangkas sa mga merito ng kaso. At kami nga po ay binigyan na ng taning ngayong buwan ng Disyembre ng NCMB na magbigay na po kami ng desisyon. Ibig sabihin, mga ilang kaso ang dinidinig nyo so far? Well, depende po yan kung may mapupunta pong kaso sa amin. Sa ngayon po, isang kaso po ang aking sinamahan na panel. Okay, how about you, Attorney? Since 2007, meron ako sa ngayong hinawakang kabuang 107 cases. Oh, ang dami. Okay, ang dami. Pero ang kagandahan sa voluntary arbitration, balikan ko lang. Okay. Tingnan mo si Captain Ray, pinili niya as president of Cargo Safeway. Yeah. Pinili niya si Captain Aspiliaga or ginawa niyang nominee si Captain Aspiliaga doon sa panel dahil siya naniniwala na si Captain Aspiliaga nakakaunawa ng mga technicalities at saka intricacies nung mga function o sabi na natin yung kabuang operations ng maritime. So sa isang banda ko naman, I guess the complainant selected a nominee to the panel of voluntary arbitrators noong tingin niya naman nakaunawa naman sa karapatan ng manggagawa. So yun ang kagandahan sa voluntary arbitration. Yun ang beauty ng voluntary arbitration. Okay. Sa akin pagkakaalam po, ayon sa Republic Act 8042, I don't know kung tama yung aking interpretasyon, o Migrant Workers Act, kung naalala ko ng tama, ang lahat ng mga kaso ng OFW ay dapat litisin sa NLRC. Maari ba o dapat bang litisin sa National Conciliation and Mediation Board? Okay. Kayo na muna po, Captain Casareo. Hindi po lahat ng kaso sakop ng NLRC. Dahil kung may CBA o ang Collective isang barko, Bargaining Agreement, yes. Nasa saad dito na ang may karapatang maglitis niyan NCMB. Okay. The same reaction? Yeah, Captain? ang sa aking kaalaman naman, ang appreciation ko dito ay kung ang employee-employer relationship ay sakop ng isang collective bargaining agreement, isa po sa mga option na mag-handle kung iihain sa kanila ay dito po sa kung mag-agree ang both parties, ay dito po iyahain sa mediation ng voluntary arbitrator. Pero kung kung ang complainant po ay ayaw niya at yung respondent ay gusto niya, kung ito po ay covered ng CBA, wala siyang magagawa kundi dalhin ito sa NCMB. I see. If there is a collective bargaining agreement, definitely pupunta yan sa NCMB. Hindi magdidirekta doon sa NLRC. Hindi magdidirekta. Kung halimbawa isang partido po ay dumirekta sa NLRC at yung isang partido okay lang sa kanya na sa NLRC i-handle, basta't siya ay pumapayag na ito i-handle sa NLRC, pwede pong gawin ng NLRC. Okay. Bago tayo, yes. Very interesting na tanong yun. Okay. Kasi there was that point in time sa voluntary arbitration that dineludes kami ng motion to dismiss for lack of jurisdiction. Okay. Alright. Maliwanag, totoo yun, nasa Migrant Workers Act. Lahat ng money claims ng mga seafarers has to be filed with NLRC. Okay. However, under the recent decision ng Supreme Court, niliwanag ng Supreme Court yan, hinimay ng Supreme Court yan sa kaso na may titulong Estate of Nelson Dulay versus, binan natin kung Aboites. And then recently, October 12,
sa Ace Navigation versus Fernandez. Of Na this sinasabi, of this year. Maliwanag sinabi ng Korte Suprema, if the employment of a seafarer is covered by a collective bargaining agreement, and if the case is filed before NLRC, the NLRC must have to refer the case to NCMB for voluntary So, arbitration. ibig sabihin, that's a decision already. Yes. Okay. We will Maliwanag. pause for a break. Mayroon ako nakikitang mga documents dito kay Captain Casareo. Mamaya, bibigyan natin ng daan ito mga kasambahay. But we will pause for a break. Magbabalik pa rin po ang inyong mga kasambahay dito po sa Serbisyo Publiko. Yes, nagbabalik tayo dito sa ating segment na Tinig ng Marino. Captain Aspiliaga, once and for all, sa kabatiran ng ating mga nanonood ng mga Marino, bakit mahalagang pag-usapan natin itong tungkol sa voluntary arbitration? Well, mahalagang pag-usapan natin ito dahil alam mo, Ann, may mga cases kasi na ang mga Marino na nagkakaroon ng mga pagkakasakit, disability o reklamo na napapauwi sila, ay lalong-lalo na yung magkakaroon ng money claims. Meron kasi tayo sa industriya na tinatawag na yung mga kaibigan ni Captain Casareo na yung mga ambulance chasers. When you talk of ambulance chaser, what is this? Well, sa legal parlance, yan yung mga abogado na walang ginagawa kundi sulsulan o Maghanap hahabulin. Naghahanap ng mga kliyente. Para Para i-represent nila, of sulsulin course. yung Marino na magsampa ng Sulsulan kaso. ng Marino na magsampa ng Ayun. kaso. So, may- Definitely for reconsideration. Yan ang mga ambulance chaser. Mabigat din palang natin. problema yan. Yes, Captain Yes, Aspiliaga. ang isang ano ko lang dito is very disadvantageous to the seafarers. Kasi alam naman po ninyo, Ma'am Ann, na ang mga manning agencies, ito ay nire-represent nila ang mga shipping companies, ship management companies na tinatawag nating principal. Ito po mga principal na to, pag pumirma sila ng agreement sa manning agencies, alam po nila ang kanilang mga responsibilities, alam po nila ang kanilang mga liabilities. Lahat po ng ating mga seafarers ay naka-insured sang-ayon sa CBA or sang-ayon sa POA contract. At kung ang seafarers po ay may involved sa pagkakasakit, na pauwi sila, namatay sila, na disgrasya, na disable, meron pong karampatang money reward para sa kanila na ibibigay ng mga ship owners or ng mga shipping principals kahit hindi sila magsampa ng kaso. Okay. Kahit hindi sila kailangan gumastos ng abogado. Ito po ay ibabayad sa kanila. Ang problema po, kung minsan, nasa deathbed yung Marino at yung nabanggit nating ambulance chasers kanina, pupunta sa ospital, lalapitan yung next of kin nung Marino natin na nasa kanyang deathbed o misis para sigurado tayong makatanggap ng benepisyo yung iyong kabiyak. Pirmahan po ninyo to. Kami ang tutulong sa inyo. No cure, no pay po. Babayaran nyo lang kami pag makaka-claim na kayo ng pera. Pero hindi alam nitong inosenteng next of kin na talaga namang babayaran siya kay gumamit ng abogado o hindi. Makikihati lang yung abogado at hindi sa po kanya. natin alam kung ilang porsyento pa nakalagay doon sa That's papipirmahan. correct. Okay, so doon sa ating mga kababayan na may mga mahal sa buhay na nagtatrabaho, na mga Marino, I hope itong discussion namin ay nakakatulong para ma-enlighten kayo. Going back here, I was asking a while ago, Captain Casareo, ano pa itong documents na tinatanganan nyo? What is that? Order po ito ni Chairman ng NLRC sa all executive and labor arbiters. Noong po pong August 2, 2010 ito eh. Anong sinasabi po? Sinasabi po rito, Na ano po? Sa, pwede ko pong basahin to. ano po yung kabuuan yan? Pag may CBA po, ang barko at nanggaling doon ng Marino, ito ay dapat bitiwan ng mga labor arbiter para ipasa sa NCMB So- for voluntary arbitration. Okay, so ibig sabihin, wala tayong problema dito. Maliwanag yung directive ni Chairman Nograles. Ang problema, yun nga ang sabi ng iba nating ibang mga stakeholder sa maritime industry, bakit hindi nire-release, hindi nire-refer ng mga labor arbiters yung mga kaso sa NCMB Okay. as even directed by the Supreme Court? Wait. Can you answer that question, please, Attorney Alan? Ano ang sagot Bakit doon? ayaw bitawan? Bakit ayaw bitawan despite of this ruling? Well, kung magsuspetsa tayo, magkakasala lang tayo dahil wala tayong pruweba, pero nangangahulugan yan malaking kawalan
doon sa number of cases na hinahawakan nila. At ito lang mga kaso kasi na involving huge amount of money. Kasi kung tutusin, pwede nang masettle yun na hindi na mahirapan yung mga marino. The same reaction, Captain Aspiliaga, sir? Yes, ang isa, although itong binasa ni Captain Casareo kanina ay issue dito ng August 2, 2010, ang mga kaso ng mga marino na napupunta sa NCMB ay hindi pa rin ganun karami talaga at hindi nadadagdagan drastically. Ang isang problema dyan, Ann, is yung nabanggit ko nga kanina. Kasi ang marino, pag nag-file ng kaso, nag-money claim sa NLRC, kahit may CBA yung kanya, kaso ito e-entertainin ng NLRC. Yeah. Hindi nila ginagawa yung nakasaad dito because I would still tend to think this is not strong enough. Kung sana categorically stated here na pag may CBA, wag niyong hawakan, padala niyo sa NCMB. What is the best thing to do to remedy this problem? Sa ngayon ang nakikita natin, sinabi na kanina ni Captain Aspiliaga, ang problema if despite this directive of Chairman Nograles, ang claimant o yung seafarer na walang kaalam-alam about voluntary arbitration, that's one also of our concern. Hindi pa halos lahat ng mga marino natin hindi pa alam itong tinatawag na voluntary arbitration kung saan mas madali, mas mabilis mariresolba yung kanilang mga claims. Sa totoo lang, ang problema natin nga pag in-initiate nila doon sa NLRC, and then the respondent covered ng CBA yung kanilang claims, ang kanilang employment. Then the respondent will not object to the jurisdiction of NLRC. Then i-hear ng labor arbiter yun. So yun ang problema natin. Dahil yung labor arbiter nga, asa ngayon, records would show, do not willingly and will not willingly refer the case to NCMB despite Supreme Court's clear directive. Okay, can we ask the reaction of Captain Casareo? Kasi I understand you're a victim of that. Sa katunayan po, ang totoo niyan, pag napapirma nila ng SPA o Special Power of Attorney, tinatago na nila yung seaman, hindi mo na makita. Mayroon bang violation na nakukumit doon, Attorney and Captain Aspiliaga? Hindi, kasi yun kasi ang role ng Special Power of Attorney. In short, in the absence of the principal, that is the seafarer, pwede na yung abogado mag-represent sa kanya. Halos absolute na yun eh. Depende doon sa authority na ibinigay ng seafarer sa kanya. And usually, itong mga lawyers na to, kompletong-kompleto yung authority na yun na kanyang hiningi doon sa kanyang principal. Attorney Alan and Captain Aspiliaga, together with Captain Casareo, maybe we can ask the public, especially ito, para mapadali, wag na kayong gumawa ng ganyan. Kasi gaya ng sinabi niyo, Captain Aspiliaga, ang ship owner, ang principal, they are willing from the start. You have the contract na kapag kayo nagkaroon ng problema, magkakaroon kayo ng ano. Maybe you can, I'll give you the opportunity to call the attention of our seafarers para at least maging aware sila at ma-enlighten sila, ma-educate sila dito sa ating usapin. Go ahead po. Ako po ay nananawagan sa lahat ng aking mga kapatid sa hanap buhay, lalo na pa mga marino na aktibong naglalayag pa sa ngayon, na pumipirma ng kontrata kay may CBA o wala under sa Seafarers Division ng POEA. Ako po ay nananawagan na kung kayo po ay magkakaroon ng sakit, mapapauwi dahil kayo nagkasakit, mapapauwi dahil kayo na-aksidente, ang unang-una pong tutulong, ang kakampi nyo po rito ay yung inyong manning agency. Ang manning agency nyo po ang dapat maghahabol sa mga benepisyo na dapat ninyong matanggap sang-ayon sa inyong kontrata at sang-ayon sa inyong CBA. Ito po ay ibibigay po nila sa inyo sa tamang panahon. Huwag po kayong maiinip. Pwede naman po kayong mag-cash advance sa mga manning agencies kung halimbawang kayo'y magigipit habang kayo nagpapagaling, habang kayo nagpapagamot. It will take a brief period of time. What is that brief period? Kakailanganin lang po natin kasi yung mga maidokumento lahat. Okay, pag natapos na lahat yung mga dokumento, ay maibibigay po kagad ang benepisyo. What is that brief period of time? Well, actually po, yung kanilang pong sick leave benefit, yung habang sila ay hindi pa gumagaling, 100% of the basic salary, tatanggapin po nila continuously for the maximum of 4 months, na ang nakasaad po sa kontrata ay on a monthly basis. So, hindi dapat lumampas ang isang buwan. Tatanggapin nila yung kanilang sick leave benefit every month. So, ibig sabihin, they are very lucky compared to the land-based workers. Indeed. Yes, ma'am. Okay. Now, question. Bakit po nangyayari ang mga ito? Gaano ba kalaki? Bakit ganon ka-interesado yung ibang mga ambulance chaser? How much is the money involved when it comes to the, what do you call it, benefits ng ating mga seafarers? Ang minimum po, pagka
not minimum, ang disability benefit, sa full disability benefit po, ito ay aabot ng, kung ito ay aksidente, ito ay aabot ng $60,000. And that is how much in peso? $60,000 would amount sa 40 po is 2.4 million. Okay. So that is the reason why. Kaya pala, mas marami, anyway, I don't want to jump into a conclusion, pero this is now, yun ang nakikita natin kasi malaki yung ano, kung halimbawa ako yung ambulance chaser, kalahati na lang makuha ko dyan. Ma'am Ann, kung may CBA yan at official pa siya ng barko, umaabot ng $250,000 yan. That amounts to around 10 million pesos. 10 million? 10 million. Aba, kaya pala ang daming ambulance That could be chaser. possible. Now, I will ask you, Captain Casareo, to say your piece. Meron kayong mga documents na dala-dala? Pagkatapos po ng isang taon sa pinakita kong dokumento, nagkakaroon naman ng remedyo sa NLRC dahil noong August 6, 2012, nag-issue si chairman uli ng executive and labor arbiters filing of complaints by counsel armed only with a special power of attorney. Sinasabi po rito na hindi na pinapayagan ng NLRC na yung mga abogado lang, kundi mandatory na nandoon yung complainant during the mandatory conference. Is it followed? Is it observed? Hindi po pwedeng hindi lasundin to dahil may sinusugan na ito ng Supreme Court. Okay. So dapat masunod yan? Dapat masunod po. Before we end this segment, alam ko, may part 2 tayo dito, Captain Casareo, and Attorney Alan, Captain Aspiliaga. Doon sa ating mga nanunood ngayong hapon, dito sa ating initial discussion about the voluntary arbitration, ano po yung importanteng, apart from what we have discussed, ano po yung importanteng gusto nyong ipanawagan sa kanila? Maman, gusto kong iparating sa ating mga marino na medyo hindi aware dito sa existence nitong tinatawag natin voluntary arbitration system sa bansa. Ito po ay sistema kung saan, including the procedure, kung sino ang kung sino yung magre-resolba ng kanilang dispute, kabahagi sila sa pagpili. In short, they have trust and confidence on that arbitrator or panel of arbitrators na magre-resolba ng kanilang dispute. Second, ang proseso, even the process itself, are subject to agreement by the parties. Right. So in short, pwede mapabilis yung resolution ng dispute, again, depende sa agreement ng parties. So may submission ng pleadings, if they can agree na mas maikli yung panahon sa pag-submit ng pleadings, mas mabilis yung pagdedesisyon ng kaso. So unlike sa compulsory arbitrations before the National Labor Relations Commission, dito ang decision ng voluntary arbitrators becomes final and executory after 10 days. So in the absence, ito naman, ang sinasabi natin, may merit o wala yung claims ng mga seafarers. I'm sure mas mabilis na nare-resolba ang kaso dito kumpara sa NLRC. So, by that alone, mas advantageous para sa seafarer na mas mabilis ma-resolba yung I agree with you. Based on your explanation, parang little by little, I'm convinced na ito pala ang dapat. Captain Aspiliaga, sir. Ang may papayo ko lang po sa ating mga marino ay kung kayo po ay ma-involve sa isang claim, ay gawin po ninyong last resort ang pagpunta sa arbitration o sa pag-claim sa ating mga labor courts. Gawin po ninyong last resort kung sa palagay po ninyo na kayo ay may karapatan at ito ay dinedenay ng manning agency dahil sinasabi na ayaw ibigay ng shipping company or ship manager ang kanilang principal dahil ang inyong karapatan ay kulang sa merito. Kung sa palagay po ninyo na kayo ay dapat ay sa inyong entitlement, kayo po ay magreklamo. Okay. Thank you so much for that. And finally, Captain Ray Casareo, sir. May tanong po rito na kung bakit gusto namin yung voluntary arbitration. Kasi sa experience po, sa unang conference, bawal po ang mga abogado. Ang kinakailangan nandoon yung seaman at saka yung management na di-discuss doon sa panel. Kaya doon pa lang, kung halimbawa, nakumbinsi lang itong seaman na mag-file ng kaso na hindi naman talaga dapat magkaso, doon pa lang po nagkakaintindihan eh. Okay. Sabihin na nung seaman na, kasi sinabi sa akin attorney na ganito. So doon pa lang buko na sa natatapos ang kaso. Okay. Mas maigi yung ganito. Opo. Okay. This is the part 1 discussion po ng voluntary arbitration, and maybe we can continue this depending on your available time.
For the meantime, would like to thank you, Attorney Alan. Thank you so much. Captain Aspillaga, sir, thank you. Ani, thank you. Thank you. And of course, Captain Casareo. Salamat po ulit. Okay. Sa ngalan po ni Engineer Nelson Ramirez, mga kasambahay, standby po kayo. Susunod agad ang kaligtasan at kalusugan.